Hello. Today is Wednesday, October 18, 2023. Today there's school. Dapat alam mo na yan. Ano ba yan? Nurse ka pa naman. Ganon. Oo. Hindi mo pa napag-aralan yan. Ano ba yan? Ganon. Leaving us only $100 in our pocket. Minsan ang sahod namin saktuhan lang, and madalas kulang. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Elevate Mountain. Pinalik ng turning over. Guys at downtown. It was a baby nurse. Oh, ito malapit yan. Ikaw bang nurse duty ngayon? Or ikaw lang bang nurse ngayon? Or meron Oo, ka pero kasama? dalawang team kami. Pero may kasama sa location mo ngayon, ikaw lang. Oo, ako. Tapos isang scribe, isang doktor. Okay. Okay, sige. Babush. We'll see you later. Text mo ako mamaya kapag Oo, basta pag pauwi na kami, text kita ha. Okay, bye. See you later. Okay, natid ko na siya. Uwi na ako. Sa mga bata naman. Ito na, ang oras natin ay alas 7. Alright, so nandito na ako ngayon sa bahay. So katapos ko lang natin yung mga si Aisha doon sa work niya sa may downtown. So bali may pupuntahan sila ngayon na ibang lugar naman para mag-vaccine clinic. At ayan, nag-umpisa na ulit umulan dito sa Winnipeg. At marami rin akong gagawin ngayong araw na to. Today is my off. So isa sa mga gagawin ko is ito, i-disassemble ko na yan, i-keep ko na yan, itatago ko na kasi baka abutan ng snow, sayang para hindi masira. Tapos ihatid ko yung mga bata, and then nga pala kanina habang inahatid ko si Aisha, nagkaroon kami ng maliit na conversation na i-share ko sa inyo, comparison ng pagiging nurse sa Pilipinas sa pagiging nurse dito, which is very interesting din na malaman. Very specific sila dito sa Canada when it comes to nursing practice. Yeah, kaya pa nag-apply ka talaga, bawa, medicine ward. Eh di ba kasi sa Pilipinas naman, like, if, di ba may mga ward doon, like pay unit, then sa pay unit, everything nandoon. Yeah. Di ba? Diyan kang, kunwari, may patient kang media, may patient kang medical, may mga nakabent, pero may sarili-sarili silang room, yung mga ganun. At dito, sa Pilipinas, you should know everything. Dapat nakikita mo lahat para hindi ka mapag-iiwanan. Totoo. Tapos pag dito, pag sinabi mong parang, oh, I don't know that, that's fine. Really? Samantalang sa Pilipinas, kukutsain ka nila doon. Dapat alam mo na yan. Ano ba yan? Nurse ka pa naman, gano'n. Oo. Hindi mo pa napag-aralan yan. Ano ba yan? Gaganon. May That's gaganon discrimination. sa'yo. Totoo! May gaganon sa'yo. Kunwari, sabihin mo, ano yun? Ano yung gantong gamot? Gaganon yan. Hindi ko alam yan. Di ba gaganon tayo? Dito ha. Sabi niya, hindi ko alam yan. Sabi niya, oh, kasi ganito yan. Samantala sa Pilipinas, ano po to? Hindi ko alam to. Ha? Ilang Hindi taon mo ka alam. na? Ilang taon ka na dito eh. Ganun. Oh, Hindi ko sinasabing Hindi lahat. lahat. Hindi Basta naman lahat, na-experience ko based on my experience. Ganun. Pero mostly, di ba? Dapat alam ano mo ba yan? lahat. Hindi mo pa alam. Ilang taon ka na. Yung mga ganun. Dito, hindi eh. Okay, let's Yeah, you can Let's try to Tapos learn it. pag dito, pag hindi mo pa kunwari naging yung confidence mo, you know what? I think I need more orientation. I need more ganito. Gaganon ka. O okay, hindi ka nila pipilitin dito na, dapat alam mo na ganon. Pag sinabi mo, I need more orientation. that is based on na. your experience, di ba? Dito, oo. Okay, here we go. Wait, I have to. Okay, ubusan. One more! Uy, you have one more! Kiss mo, dalawa. Oh, what? Why Okay. not it pink? Are you going to pick me up in the front? Yeah, I'll drop you there. No. What? She didn't turn. I shout, bye Ate Cassie, she doesn't want. Bye Ate Rizzy! No. Why?
embarrassing. There's no embarrassing there. I'll shout, bye, Ate Rizzy! Oh, No. no, Daddy. There we go. No, don't shout. Why? Don't shout. You're shy. No, Daddy, don't. Don't do it. Okay. Love Okay, you. love you. Don't do it. Bye, Ate Rizzy! Oh, hindi na. Sige na. I'll watch you. Look at the big kids. You're okay. There's big kids. Ba. Bye. God, don't do it. Okay. I thought you don't. Okay. Si Cassie, nung sinigawan ko, hindi siya lumingon nung sinigawan kong baya at si Cassie, hindi siya lumingon sa akin. Ito naman si Rizzy, ayaw sigawan. Na-embarrass daw sila. Ayan, naihatid ko na yung mga bata sa school. Then, back to base, back to home. There we go. Oh, that's Ate Michaela. Daddy? Where's Daddy? No, wala sila ate. Ikaw lang muna ang baby ko ngayon. Ha? Pouty lips ka pa dyan. Oh. Nung uu. Diba? Bilis ng araw, no? It's just been Friday na naman. And it's October 20. And right now, may pasok ako ng alas 10 ng umaga. Right now, si Aisha is on its 3rd day being a nurse. So nakakatuwa lang isipin, no, na we started here 10 years ago sa Canada. Nung nag-umpisa kami, we only have $100 na pera. When we come here as a permanent resident, meron dapat show money, and yung show money namin na dala-dala that time is binalik namin doon sa may-ari. So leaving us only $100 in our pocket, kasi yung $100 na yun is nanggaling kay Tito Rudy. So hindi namin makakalimutan yung time na yun, that because yun yung pinakaunang pera namin dito sa Canada. Talagang hindi namin makakalimutan ni Aisha pag pinag-uusapan namin to every night. Tapos yung $100 na yun, yung pinang-down namin para makabili kami ng phone. So ang maganda lang kasi talaga dito, when we started, meron na kaming titirahan, meron kaming bahay na tumira kami kila Ate Sel, at doon kami nag-umpisa. So nung una, wala pa talagang trabaho. By that time, expenses, syempre kapag magtitira ka sa isang bahay or makikitira ka, the living expenses o yung day-to-day na expenses ng household, the more expenses. Talagang pinilit namin makahanap ng trabaho that time, at we landed at Tim Hortons. And yung Tim Hortons, dalawa kami ni Aisha nagtrabaho doon kasi first time namin na gawin yon. Serve ka ng kape, mag-mop ka, everything, maghugas ka ng dishes. So, ganun yung setup namin. At I think nag-umpisa kami sa rate na $10. So yeah, $10 that time. Eh, natutuwa rin naman kami kasi yung trabaho ni Aisha ngayon, she is enjoying what she have right now. Sabi niya nga sa akin kagabi, yung kinikita niya raw sa dati niyang work, yung 2 weeks niyang trinatrabaho, right now kaya niyang kunin ng 2 araw sa ginagawa niya ngayon, in which ang maganda nun is yung time that you spend working, mas na bibigyan siya ng mas maraming time ngayon to have an off or to just have a free time para gawin yung ibang mga gusto niya. When we started here din nga pala, no, sa Canada, we do have those choices. Mamimili ka talaga kung ano uunahin mo It's either mamili ka, you build a family, or you build your career. In that time, there are consequences. If you choose your career first, then definitely building a family, yung time be compromised. What do I mean? Right now, hindi naman namin pinagsisisihan na inuna namin yung pamilya namin, yung building a family, hindi namin pinagsisisihan yon. Kasi right now, we have Cassie, which is right now is 8 years old. We have Rizzy, which is 6. Then, we have Arya. Siguro kung inuna namin yung career namin that time, siguro meron lang kaming, most likely sabihin natin meron kaming 3 years old or 4 years old. At siguro isa or dalawang or isang anak pa lang kami. But everything goes according to plan right now. And I can say ngayon, kahit papano, nararamdaman pa rin namin or nararamdaman na namin yung, sabihin natin may extra ng pera na pumapasok sa bangko, which is
hindi lahat na pupunta sa bills. And one thing more na gusto kong i-share sa inyo, if you are able to build your career or you're able to getting started dito sa Canada, try to keep your expenses as low as possible. Kasi mas masarap yung may mas maraming extra kesa yung sakto or minsan kulang. Kasi naranasan namin yan eh. Minsan ang sahod namin saktuhan lang, and madalas kulang. So, we have the house right now which is sakto lang talaga dun sa income namin, and ngayon na merong extra, I can say na medyo at least kahit papano meron na kaming mga pambayad sa credit card. Hindi naman ako nagmamalinis na sobrang yaman namin dito, at hindi rin naman ako magmamalinis na wala kaming utang. Ang Canada po is puro utang from the beginning that you go here. Kung wala kang pera or wala kang ipon or wala kang talagang dinala rito, your life starts here. Bills at bills na kaagad yan. Right now, kahit papano, paunti-unti, bumabangon. So hopefully, nagkakaroon kayo ng idea ng buhay dito sa Canada. Good shout out din kay Eve and Rafi na lagi nanonood ng video na to. Ito, di ba? Alam na nila yan. And right now, yun lang muna yung video natin for today. Maraming salamat sa pagsubaybay. Even though ang vlog ko is pasulpot-sulpot, ako'y nagpapasalamat doon sa laging sumusuporta at nanonood. And once again, makitrip at makitravel dito sa buhay sa Canada. And we will see you on to the next one. Peace. We will talk about, I don't know. Daddy, can you turn it